Rosa hindi raw susuko sa gitna ng panghihikayat sa kanya ng ilang senador at sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court. Politika ito natin. I will not surrender. Senador Robin Padilla balak maghain ng ethics complaint laban kay Senador Kiko Pangilinan matapos silang magkainitan sa plenaryo. Sagot ni Pangilinan, huwag maging balat sibuyas. Sa ng tangkang pag-aresto kay Senador De La Rosa, Vice President Sara Duterte sinabing nawawala ang respeto ng ilang ahensya sa Senado. Politika ito natin simula. May pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao? Police na ito siya na patayin mo yan? Wala. Yung buong puso ko ay dinedicate ko sa aking serbisyo. Then pagkatapos nito, ganito mangyayari sa akin. Oh, very discouraging. But still, I will not surrender. Okay. Dahil alam ko, si Lord ay nandiyan nagbabantay sa akin. Sagot yan ni De La Rosa sa panayam sa Senado ng unang balita sa unang hirit. Dagdag ng senador, magtatrabaho raw siya habang nasa protective custody ng Senado. Muli ring iginiit ni De La Rosa na hindi siya obligado na sundin ang arrest warrant mula sa ICC dahil hindi na tayo miyembro nito. Umaasa rin si De La Rosa na maging patas ang Korte Suprema sa pagdedesisyon sa hiling niyang temporary restraining order sa posibleng pag-aresto sa kanya ng ICC. Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, very strict ang policies nila doon. So, it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity. Kung hindi mo siya malalapitan, hindi mo siya makakommunicate. Emosyonal si Senador Bato de la Rosa habang kausap si Senador Bongo sa sesyon ng Senado. Sa loob ng Senado nagpalipas ng magdamag si de la Rosa matapos tangkain ng NBI na arestuhin siya kasunod ng paglabas ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Wala, may sentimental lang na sinabi si Bongo sa akin. Bumigay ako. Ano sinabi niya? Privilege sa communication yun between friends. Adjusting. Enjoy naman ako dahil masarap naman mapakain si Senator Jinggoy. Ang tensyon sa Senado naging paksa ng sesyon. Sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, huwag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall. Hahabulin nyo? Nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator G. Ito po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillan. Sheriff po siya ngayon yata. Kailangan pong malaman natin kung siya'y process server, sheriff o deputized officer ng ICC o ng Interpol. Wala naman daw local warrant. Nag-point of order si Pangilinan para igiit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ng mga nangyari. Any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, iba ang... Excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. sasabihin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sinubukan ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero hindi ito tinanggap. Ako man natakot. Ako natakot sa'yo. Ikaw nga naniligaw.
Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transfer. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, kasalukuyang nagre-reproduce ang HOR Secretariat ng mga kopya ng Articles of Impeachment para sa Senado. Aabot daw ang mga ito sa ilang libong pahina. At kasalukuyan pang pinagsasama-sama at chinecheck para matiyak na akma ito sa inaprubahan sa Kamara. Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Kung natanggap niyo impeachment, magko-convene kayo immediately. Fourth week. To the next day, sir? The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa Committee on Rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Umaasa rin daw siya na makakapag all-member caucus para mapag-usapan ng iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ng Vice-Presidente. Si Senadora Risa Ontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asa may mararating ang impeachment sa Senado. Si Senator Robin Padilla naman, na nooy nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, sinabi na ngayong mayorya na siya, tuloy ang impeachment sa Senado sa kabila ng pagpapalit nito ng liderato. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislators, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, sinabing nire-respeto nila kung sino man ang liderato ng Senado. We respect the Senate. Kung sino man ang ating ang liderato, we expect fairness. At syempre po, alam naman natin na ang Senado ay really 24 independent republics, and we have always believed that they will decide based on the evidence presented to them. Kumpiyansa naman ang depensa na kaya nilang banggain ang mga ebidensya ng Kamara para patunayang walang ginawang impeachable offense ang bise. Yung mga ebidensya na yun, unang-una, hindi yun inattach sa mga impeachment complaints. Yung mga ebidensya na yan ay nakuha lang through the compulsory processes ng House Committee on Justice. May mga ebidensya rin umano ang depensa pero tumangging sabihin kung may ilalabas silang testigo. Hindi ko muna sasabihin siguro sa ngayon kasi we want to keep things close to our chests, especially since legal strategy yung pinag-uusapan. Magandang umaga, Rafi at Tony. Opo, kumpirmahin lang po namin sa inyo. Sino po yung nakakaalam na pupunta kayo sa Senado nitong Lunes? Sabi kasi ni Senador Ping Lacson, yung magkapatid na Cayetano lang ang may alam nito. Mali po. Hindi magkapatid, kundi isang Cayetano lang siguro ang nakaalam. So talagang nilimitahan po ninyo yung impormasyon na pupunta kayo dyan sa Senado? Yes, wala na ako ibang kausap, kundi si Senator Alan lang, so siya lang nakakaalam. So napag-usapan ho ba na bibigyan kayo ng protective custody bago kayo lumantad at pumasok dyan sa Senado? Never, hindi namin napag-usapan yan. Hindi namin napag-usapan. Ang napag-usapan lang namin is yung kung gusto kong magbago ang leadership ng Senado, kailangan ko sumipot dahil ako yung pang 13th vote. Harap sa status conference sa May 27 ang itinalagang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang British barrister na si Attorney Peter Haynes nagpapalit sa dating legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, pinili si Haynes ng partner ng dating Pangulo na si Hanarit Avancenia at anak nilang si Veronica Duterte. Sila raw ngayon ang nag-aasikaso ng legal matters sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Dating kliyente ni Haynes ang Minister of Defense at Senador ng Democratic Republic of Congo na si Jean-Pierre Bemba. Napawalang sala si Bemba sa kasong war crimes at crimes against humanity noong June 2018.
Nanilbihan si Haynes bilang presidente ng International Criminal Court Bar Association mula 2019 hanggang 2021. Haharap